Meron po akong share na video sa inyo na nais po ng ating Ama sa Langit na buhay para po sa atin. Panoorin po natin ang video na ito. Nakita po natin ang ating Ama sa Langit ay pinagkaloob po niya kanya kahit sa isang anak sa atin dahil po sa kasalanan na naging problema po natin upang tayo mapahiwalay sa Kanya. Dahil po doon ay tayo pong lahat ay nagkasala at narumihan po ang ating mga buhay. So paano pong ginawa ng ating Mesyas? Kung tatanggapin po natin siya sa ating puso at sa ating buhay, willing po siya na tayo patawarin at linisin sa ating pong mga kasalanan. Sa paano pong paraan, kinuha po niya ang kasalanan ng sanlibutan bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan na ito. So, kung tayo po ay nag-e-enjoy sa buhay ng makasalanan, wait and see na makita ninyo ang best life na nais po ng ating Ama sa Langit. At yun po yung pag-uusapan natin, yung klase po ng buhay, the best experience of your life, upang sa gayon ma-excite po kayo sa araw na ito na matanggap ito mula po sa ating Ama sa Langit. So muli po, ako po si Pastor Rodney and welcome po sa iyong Kingdom Appointment para po ma-experience mo ang best experience of your life. Makikita po natin dun sa video na pinanood po natin kanina na hindi po natin talaga kayang baguhin yung ating pong mga buhay. Hindi rin po natin kayang linisin ang ating mga sarili mula po sa ating mga kasalanan. Kundi dahil nakita nga po natin na tayo po ay patuloy na nag-a-absorb pa nga po ng kasalanan ng sanlibutan ito. Kumbaga patuloy po tayong nai-impluwensyahan ng maling sistema ng sanlibutan na ito. At yun po yung pinakamalaki at magandang dahilan kung bakit kailangan nga po natin ng tagapagligtas, ng Mesyas na tanging siya lamang ang makakaya at makagagawa ng mga bagay na hindi po nating magawa. Siya lamang po ang makapag-aalis ng ating kasalanan, ng kasalanan ng sanlibutan na ito bilang kordero ng ating pong Ama sa Langit. Sapagkat hindi nga po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Bakit po? Kasi wala pong sapat na religion, no religion, nor any New Year's resolution na po ang makapaglilinis sa ating mga kasalanan, ang makapagbabago sa atin mula sa pagiging makasalanan. No, wala din po tayong sapat na lakas na po para tayo ay makasunod. Wala po tayong power for us to be able na makasunod sa kanyang kautusan o sa kanyang kalooban, sapagkat tayo nga po yung mga mahihina at mga makasalanan. Maliban lamang po na yung ating Ama sa Langit na siyang lumikha sa atin ang siyang mag-ayos at magbago sa atin upang sa ganun makapasok po tayo sa kanyang kaharian na po, sa kanyang nalalapit na pagbabalik. So tingnan po natin ang best experience ng ating buhay na nais po ng ating Ama para sa langit na nais niyang matanggap po natin sa araw na ito. So kung kayo po tatanungin, kayo po ba, what is the best experience of your life? Ano po yung naaalala nyo na napaka gandang karanasan po ng inyong buhay? Siguro iba po sa atin, marami po sa atin sasabihin ay siguro po nung namasyal po kami, sama-sama kami, kaya buong pamilya kami, umunta kami sa isang magandang lugar, ay siguro sabihin nyo siguro ay Disneyland, no? Pupunta kami, nag-swimming po kami sa Palawan, makita po kami ng magandang bundok, or pumunta po kami sa Paris, nag-swimming kami sa Boracay, etc. etc. So kadalasan po, kapag ikaw ay pumunta sa isang magandang lugar, either for a vacation o pamamasyal man po iyan. Pero ang tunay po na best experience that we could ever have in our lives is yung pong tayo'y makapasok sa pinakamagandang lugar. At yun po'y walang iba,
kundi ang kaharian ng ating Ama sa langit. Sapagkat ang lahat po ng bagay dito sa mundo nito, lahat po yan temporary lang. But His kingdom is eternal. So tingnan po natin, paano po ba tayo makakapasok doon sa kaharian na yon. Naalala niyo po, if you will read yung John 3, ito po ay patungkol sa kay Nicodemus. Si Nicodemus po ay isa po siyang pariseyo. Pagka po sinabi natin pariseyo, ito po ay tagapagturo ng kautusan. So ito po si Nicodemus, sinamantala po niya yung pagkakataon na nung nalaman po niya yung Mesyas ay nandun sa palapit po sa lugar nila at nabalitaan po niya na siya ay gumagawa ng himala. Pumunta po siya doon kahit mag-isa lamang po, kahit gabi po, upang pag-usapan ang klase ng buhay na meron po ang ating Mesyas. At ang nakakatawa po dito sa ating Mesyas, sa ayaw din po niya na itong si Nicodemus na bumaroon na nga po sa lugar na yon, ay masayang din yung kanyang pagkakataon. Kaya kahit hindi po nagtatanong, ito pong si Nicodemus, patungkol po sa pagpasok sa kaharian, sumagot po ang ating Mesyas patungkol dito sa kaharian ng Diyos. Kung paano po itong si Nicodemus ay makakapasok sa kaharian. Sa kabila ng ito po si Nicodemus ay isang pariseyo at tagapagturo pa ng kautusan. Subalit ipinahayag pa rin po ng ating Mesyas sa kanya upang malaman niya ang tunay na paraan paano ba magkaroon ng best experience ng kanyang buhay sa magitan ng pagpasok sa kanyang kaharian. So, tingnan po natin paano po ba ito sinabi ng ating Mesyas. Sinabi po niya ni Nicodemus sa John 3:3, sabi po raw, sumagot si Jesus, tandaan mo, sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So the way into the kingdom ay yung pong bagong kapanganakan, yung tinatawag po nating new birth. Sa iba po ang tawag nila born again, kaya lang nagiging religion po yun. Hindi po ito isang religion, kundi isa po itong experience, the best experience you could ever have in your life. So wala pong sinabi doon na para po makapasok sa kanyang kaharian ay kailangan po maging miyembro ka ng relihiyon. Kasi hindi naman po relihiyon ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan po rito ay kaharian. Kingdom of heaven, kingdom of God. At pagka sinabi po natin kingdom, ibang-iba po ito sa relihiyon. Hindi po ito magkapareha sapagkat ang kingdom po is a place, it is a country, it is a form of government. Parang kingdom of Saudi Arabia, ganyan po, or yung kingdom ng Great Britain. So ibang-iba po iyan. Para po masabi natin paano pumasok sa ganyang klase ng kingdom sa isang bansa, sa isang country, or sabihin natin paano ba maging citizen ng kingdom na upang doon makapanahan at ma-experience yung benefits at yung ganda noong bansa, nation, lugar o kingdom po na yan. And the best way para po makapasok sa isang kingdom, sa isang nation ay ikaw ay ipanganak doon. Ang tawag po natin doon ay maging natural born citizen. At yun po yung pinakamaganda kaysa po mag-immigrant ka doon sa isang bansa. So, kailangan po ipanganak ka doon. Kaya nga po sabi, kailangan ipanganak ka muli. Bakit po? Kasi ipinanganak ka na ngayon. So, para ka maging citizen ng isang kingdom, kailangan ipanganak ka muli doon sa kingdom or sa bansa o sa nation po na yun. So, ayun po doon sa ating verse. Ang new birth daw po, it allows us, number one, to open our spiritual eyes. Meaning, if you experience po yung new birth, ay makikita po natin yung kagandahan at yung benefits ng kanyang kaharian, ng kingdom of heaven. Ibig po sabihin, ay dati spiritually blind po tayo na kung saan hindi po natin nakikita yung ganda at yung benefits ng kanyang kingdom. Kaya nga po maraming tao walang interest sa mga bagay na spiritual kasi bulag nga po sila. So hindi po nila nakikita yung kagandahan at benepisyo ng makapasok sa kaharian ng ating Ama sa langit. So wala po silang interest dun sa beauty of the spiritual things.
patungkol po sa ating Ama sa langit. Before, ang ating pong mga mata ay nakafocus lamang po doon sa mga bagay na physical, doon po sa mga physical wants and needs po natin. Pero once na na-experience mo, ito pong new birth, ito pong bagong kapanganakan, yung ating pong spiritual eyes na nabubuksan po doon sa mga spiritual things, nagkakaroon na po tayo ng mataas na interest sa mga bagay na spiritual. Halimbawa po yung prayer. So kung dati, kung mag-pray ka 1 to 2 minutes lang, thank you God, thank you for this food, tapos na po. Pero ngayon po, kulang na sa'yo kahit 30 minutes bitin ka pa dahil enjoy kang makausap ang iyong Ama sa langit. So kung dati wala kang ka-interest na magbasa ng Biblia kasi hindi mo nga po maintindihan kung anong laman nito, pero ngayon nagtataka ka, pagkabukas mo pa lang, isang verse pa lang, parang may nagre-reveal sa'yo, may nangungusap sa'yo, nauunawaan mo na, nakakapag-meditate ka na doon sa salita ng ating Ama sa langit. So kung dati wala kang time for worship, okay lang sa'yo na magliban ng isang Sabbath day, ng isang Sunday or Saturday na hindi ka sumasamba. Pero ngayon na na-experience mo, ito pong new birth, ay naku, ayaw mong lumagpas ang araw ng pagsamba na hindi ka makakasamba sa Kanya. Ito man ay online worship or ito man ay physical worship. So marami pong tao, hindi po niya nare-realize na yung pong spiritual life ang nawawala sa kanya. Marami po kasing tao before, hinahanap po natin yung kasiyahan sa sanlibutan po na ito. Na kung saan, kala po natin yung kulang sa atin, yung feeling natin na parang may kulang sa atin. Akala natin, yun po yung mga bagay sa sanlibutan na ito. Kaya patuloy po tayo naghahanap na ito sa sanlibutan. Hindi po natin nare-realize na yung pong spiritual life na lagi pong nakakaligtaan ng mga tao o na isasantabi o naiiwan o hindi po napapansin, yun po pala yung kulang na hinahanap po natin sa sanlibutan. Samantalang ito po pala ay yung pong ating spiritual life. Bakit po? Kasi nga po tayo mga spiritually dead dahil nga po sa ating mga kasalanan. So akala po natin yung pong kakulangan na mga bagay na hinahanap po natin ay nasa sanlibutan, ay kung saan yun po pala ay walang iba kundi yung pong ating spiritual life, yung pong mismong kingdom of heaven na nawala po sa atin, na naagaw po sa atin. Kumbaga, we lost our true and beautiful home. Sabi nga po sa pahayag 21, 3 and 4, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga anak ng tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang bayan po, hindi po reliyon. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So ito po yung best experience na we could ever have in His kingdom. Bakit po? Kasi tinan niyo po, wala na pong kamatayan. So tinan niyo po dito sa mundo na ito, di ba napakarami pong kamatayan, lalo na po sa panahon po ng pandemic na ito na kung saan daang libo na po yung namamatay worldwide. Sabi din po, wala na pong sorrows, wala na pong kalungkutan. Di ba dito sa mundo siguro dami pong beses na nakaranas na ikaw ay nalungkot, you feel lonely, you feel very sad and full of sorrow, siguro yung buhay mo. So doon po sa Kingdom of Heaven, wala na pong kamatayan, wala na rin pong sorrow. Sabi rin po doon, wala na raw pong luha, wala na raw pong Christ. Papahiran daw po niya ang ating mga luha at hindi na daw po tayo iyak. Samantala siguro dito sa mundo na ito, ewan ko kung ilang beses ka na bang umiyak. Ilang beses ka na bang napaiyak ng someone special na yan. Baka siya, ikaw lang ang special para sa kanya or
Siya lang special para sa'yo, pero ikaw pala hindi naging special. Oh, ouch, no? Or sabi rin po ron, wala na raw pong pains, wala na raw pong sakit, wala na raw pong dalamhati, wala na raw pong paghihirap. Pero kitang-kita po natin na sa sanlibutan po na ito, lalo na po sa pandemic crisis po na ito, na kung saan ang dami pong pains, daming hirap, daming problema, pagsubok. Yan, sino po ba rito punong-puno ng pain? Sino po ba rito lagi kang na-hurt nung someone na yan na nasa sanlibutan na ito? So kaya nga po, ito yung araw na ito na po, today, He is offering you the best experience of your life na kung saan papawiin na po niya lahat ng mga sorrows mo, ng iyong mga pains, ng iyong mga hurts, na po, ng iyong mga kalungkutan at dalamhati. Nais po niyang palitan yan ng joy na nagmumula sa ating puso at hindi lamang po ng saya na temporary lamang na makukuha natin sa paligid na ito. Number 2 is be born into a new life of holiness. So sabi po sa John 3 verse 5, sabi po ron, sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, meaning, kapag po tayo pala nakaranas ng born, doon po ng kapanganakan, doon po sa kanyang kaharian sa langit o bilang pong natural born citizens, ay tayo po ay makakapamuhay doon po sa kanyang kingdom lifestyle. No, magkakaroon po tayo ng ma-adapt po natin o hindi kasi ipinanganak ka na nga doon. So masasanay ka na masasapamuhay mo yung kingdom lifestyle, culture, and values doon po sa kanyang kaharian. So kung dati po tayo po spiritually dead, kung tayo yung spiritually dead, therefore yung ating pong flesh lamang o yung ating pong laman lamang ang buhay o nag-ooperate po sa ating pong mga buhay. So dahil po doon, wala po tayong kainta-interes sa mga spiritual na bagay. So iba ka, kahit yayain ka namin manood dito ng online worship natin, baka i-deny mo o wala kang time. No? Yayain ka namin sa mga live groups sa GC, baka sabihin mo wala kang time, busy ka. No? So bakit? Kasi spiritually dead. Ang buhay lang sa atin, yung laman. So, ang hinahanap lang po natin mga bagay na makalaman. So, wala po tayong spiritual life because we are spiritually dead due to sin. Pero once na tayo po pinanganak na sa espiritu, then, nabubuhay po. Nagkakaroon po tayo ngayon ng isang bagong buhay in the spirit. We now have a new life in the spirit. Sino po ba rito yung ma-attend sa mga ganyan? Yung life in the spirit. So, something inside of us ay biglang nabubuhay. Yung dating wala ka naman, ngayon nagkakaroon ka. Yung dating hindi mo kayang gawin, nagagawa mo na. Yung dating lagi kang niyayaya, baka ngayon ikaw na ngayon ang nagyayaya. Yung dating inaayawan mo, baka ngayon yun na yung gusto mo. So, paano mo nagagawa yan? Dahil doon sa Holy Spirit na nabuhay sa iyo, na nananahan sa iyo, ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na maisagawa yung dating mga bagay na hindi mo magawa. At dating hindi mo mabigyan ng panahon. So you can now, na po, love. Nagtataka ka, yung mga dating kinaiinisan mo, dating galit mo, ngayon namamahal mo na. Bakit po? Kasi napapatawad mo na po sila. Yung dating hirap na hirap kang mapatawad, gusto mo gumante, pero ngayon baligtad, gusto mo mapatawad sila, makalaya sila sa mali nilang nagawa, at ikaw naman magkaroon ng joy kahit makita mo pa sila araw-araw. So kung dati ikaw ay napakakuripot, no, gusto mo lagi ikaw libre, pero ngayon nagtataka ka bakit napaka-generous mo na, napaka-giver mo na, no? Kung ikaw ay mag-tithes and offering, sobra-sobra, nagpas sa hinihiling na parang gustong-gusto mo laging magkaloob sa ating masalanan sa kanyang mga gawain sa ikalalago ng kanya pong kaharian. So kung dati wala ka man lang ka-time na sumamba o pumunta sa church o kahit manood man lamang online, nakahiga ka na lang, hindi mo pa mabigyan ng panahon, mas nagbibigay ka ng panahon sa mga bagay na makalaman like sa computer games o online games o sa cellphone o sa gadget o sa social media,
Pero ngayon, ginagamit mo na lang yan for searching for God, for His Word, studying His Word, and in worship sa Kanya. Nagiging ito na yung priority mo sa iyong buhay. So kung dati ay chinichismis mo yung ibang tao, yung buhay ng ibang tao, pero ngayon, hindi naman chismis, kundi ikinekwento mo na yung mabuting balita. Ang kinekwento mo na ngayon, yung buhay ng ating Mesyas. Ang mabuting balita patungkol sa kanilang kaligtasan. Magtataka ka, bakit eto na yung sineshare mo? Hindi ka na ng chismis, kundi ikinekwento mo na ang katotohanan ng buhay at kaligtasan na ipagkakalob sa atin ng ating Mesyas. So kung dati pagka kayo nagtipon-tipon ng mga magkakaibigan nyo, no, ay para mag-inuman. Pero tataka ka ngayon, nagtitipon-tipon kayo, online man, live group, GC, para mag-aral ng salita ng ating Ama sa langit. So kung dati, no, para mag-Bible study, mag-prayer, at kung dati din naman, napakadali mong mag-give up pagka ikaw ay nakaka-encounter ng mga problema sa buhay, difficulties in life, mga pagsubok. Pero ngayon, kahit pa pandemic crisis na ito, nananatili kang matatag, nakatayo. Bakit? Hindi ka nadidepress, no? Hindi ka mag-isip na mag-commit ng suicide. Bakit po? Kasi you are filled with His Spirit, giving you strength to overcome the difficulties and stress in this life. Yun po yung best experience na nais pong maiparanas ng ating Ama. Kasi nandito po tayo sa mundo na ito na punong-puno ng pagsubok, problema, at kung ikaw nag-iisa lang at patay ang iyong spiritual life, wala kang lakas para malaban at magtagumpay sa problema at pagsubok sa buhay na ito. You will be easily depressed, wherein wala kang tatakbuhan, pero dito meron kang Ama sa langit na malalapitan at hindi ka niya iiwan ni pamabayaan. So paano mo ito napapagtagumpayan? Bakit ka ganon? Bakit ang lakas mo kahit may problema na yung iba bumibigay na pero ikaw hindi pa? Ang tawag po natin doon, new birth in His kingdom. The best experience you could ever have in your life. Number 3 is be sealed by the Holy Spirit. So John 3, 6 and 7, sabi ko, ang taong pinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. So siguro po itatanong niyo po, teka Pastor, sige, paano po ba maipanganak sa Espiritu? Pinanganak na nga po kami. Paano po ba yung pagka-born in the Spirit? Sabi po sa Efeso, chapter 1, verse 13. So, magitan ng Mesyas, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak, bilang seal ng pagkahirang ninyo. So una po pala, kailangan makarinig ka muna ng mabuting balita like this. Ito po yung mabuting balita na binabahagi namin sa inyo patungkol po sa inyong kaligtasan, sa inyong bagong buhay, the best experience of your life. Pero syempre, pagkatapos makarinig, dapat manampalataya ka sa Kanya na magbibigay sa iyo ng pangako, sa ating Mesyas na namatay sa krus para sa iyo, sa iyong ikaliligtas, sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. And after that, once you heard the good news, you believe in the Messiah, then siya po ang magkakaloob sa iyo ng Espiritu na magiging tatak mo ng iyong pagkahirang. Ano po pagka sinabi pong tatak, yung seal? Nung po kasi, it is parang spiritual illustration po nito, ay nung po kasi nung unang panahon, lalo na po ng mga panahon ng Roman Empire, ng panahon ng ating Mesyas, ay pagka po meron silang package na papadala sa ibang lugar, sa isang destination na kailangan pong patunguhan ito, ay dadaan po muna ito sa isang series of inspection. Kung saan titingnan po nila kung buo ba ito, no? At hindi po sira-sira yung package, yung laman nito. Titingnan din po nila
kung ito po ba'y malinis at walang dumi o dungis. Ano po? Siyempre, kung ikaw pupunta sa sala, nakakita mo, dumi-dumi, di ba? And then, kung titingnan din po kung ito ba'y kumpleto. No? Lalo na kung ito po ay, halimbawa, cellphone. No? Nakita mo, kulang-kulang yung package, walang charger, no? Walang earphone. So, titingnan po nila kung kumpleto, kung malinis, hindi marumi, at buo, hindi sira-sira. At pagka po nakita ito ay kumpleto, malinis, buo, no, lalagyan po ito ng wax, mainit na wax, at saka po ito tatatakan ng seal ng may-ari, andun po yung mark, yung seal ng may-ari. Upang maprotektahan po ito, na kung saan hindi po ito magagalaw. Pagka nabuksan yun, ibig sabihin may gumalaw po nito. Pero sa kabila po nito, yung transportation po nito sa pagdala tungo doon sa destination, iingatan po ito kasi bayad na po ito ng mahal para ma-transport po hanggang makarating ito doon sa destination. Maaring malubak na po, pero iingatan po ito noong nagde-deliver nito. Ganyan din po sa ating spiritual life. Tayo po na kanyang tinubos. Kapag ka po tayo nakarinig na mabuting balita, nalampalataya po tayo sa kanya, our Father in Heaven will make sure, titingnan niya po tayo kung talagang nakumpleto na ba tayo. Dahil sa ating pagkatanggap sa ating Mesyas, yung po bang ninakaw ng kaaway sa atin, na i-restore back na po ba sa atin ng ating Ama sa Langit. So kukumpletohin niya po tayo para sabihin mo walang kulang sa iyo. I am fulfilled, I am complete, even my purpose I have fulfilled. Then titingnan niyo po kung may sira ba yung ating buhay. I-restore po niyo yung mga broken lives po natin. Aayusin po niya, bubuuin niya yung buhay mo na dating sira. Di ba best experience of your life po yun? At kung nakita rin po niya na ito'y marumi, lilinisin niya po muna ito. No, para po doon sa alibughang anak na umuwi na kay dumi-dumi dahil galing po siya sa salibutan bilang alipin, tagapag-alaga ng baboy sa kulungan, puro putik, mabaho, amoy baboy. And yet, pagbalik po niya, siya'y binihisa ng isang pinakamagandang robe, the same with us. Balutin po niya tayo ng magandang package. No po, at sa kanya po tayo seselyuhan. Pag nakita niya po na kumpleto na tayo, buo na tayo, at malinis na tayo, He will seal us with His Holy Spirit. Upang sa gayon, wala pong makagalaw. We are protected. At sa kanya po tayo itatransport hanggang makarating po tayo doon sa ating final and ultimate destination sa kanyang kaharian. Maaring bumpy, malubak ang daan, pero may nag-iingat po sa ating mga guardian angels. Maaring nais ng kaaway na tayo'y maagaw, pero meron pong mga guardian and warrior angels na pinadala ang ating message. Bakit po? Kasi bayad po ng mahal ang package na yan, sapagkat tinubos po tayo at binayaran ng kanyang dugo. Dahil po ron, tiyak na makararating tayo dun sa ating final and ultimate destination sa kanyang kaharian. Hindi po ba ito ang best experience of your life na nais ng ating Ama sa Langit na matanggap mo sa araw na ito? So the best experience in life ay hindi po yung smooth life, kundi the best experience of our life ay yung pong roller coaster ride ng ating buhay na kung saan nakabuckle up ka ng Holy Spirit, kasama natin siya, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man, hanggang makarating tayo sa ating final destination sa kanyang kaharian. So, sa mga araw po nito, sa mga oras po nito, today is your opportunity that you could ever have na ma-experience ang best experience of your life. And this is the best day na matanggap nga po ninyo ito. So ang ating Ama sa Langit, ini-invite niya po tayo ngayon to enter into His kingdom. So magitan po ng door, at yung door po na yun, walang iba kundi ang kanyang kaisa-isang anak
na namatay sa cross para po sa ating buhay, sa ating kaligtasan, upang sa ganoon mabuksan po ang ating spiritual eyes, tayo po'y maipanganak in the holiness of His Spirit, a new life in Spirit, at tayo din po ay ma-sealed ng Kanyang Holy Spirit, upang sa gayon tayo po'y makatiyak na makarating sa ating destination sa Kanyang kaharian. So kung nais nyo po na hindi po makalagpas ang opportunity na ito, sa mga oras na ito, ay sabayin nyo po kami sa panalangin na ito. At yung kasama nyo rin po ang inyong pamilya at nais nyo rin pong hindi makalagpas ang opportunity na ito, of the best experience of your life, ay isama nyo po sila sa panalangin na ito. So kung ready na po kayo, ay tayo po'y maghawak-hawak ng kamay. Ipikit po natin ating mga mata at i-focus po natin ating mga puso sa ating Ama sa langit, at tayo po'y sabay-sabay na manalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri papasalamat sa iyo sa good news na aming pong napakinggan ngayon sa mga oras na ito. At sa mga nakikinig po na ito ngayon na nananampalataya sa iyong anak, na tanging siya lamang po makapagpapabago sa amin, makapaglilinis sa aming mga kasalanan, at makapagbibigay sa amin ng kaligtasan. O aming Ama, tinatanggap po namin siya ngayon sa aming mga puso, sa aming mga buhay, tulad po ng napanood namin sa video kanina. O aming Ama, na kami po'y nagpapalinis sa Kanya sa aming pong mga kasalanan. Tinatanggap po namin siya bilang aming Mesyas at tagapagligtas sa aming mga kasalanan. Aming Ama, dinadalangin din po namin sa iyo na buksan nyo nga po ang aming spiritual eyes, upang sa gayon, o aming Ama, mabuhay po ang aming spiritual life at mamatay ang aming makalaman na sarili, o aming Ama, upang sa gayon magkaroon po kami ng mas mataas na interes sa mga bagay na espiritual, sa pagsamba sa iyo, sa pananalangin, sa paglilingkod sa iyo, sa pagtupad ng aming purpose, sa aming mission, sa pagbabasa ng iyong Biblia, at pag-share ng mabuting balita na ito na aming ding tinanggap sa iyo. Aming Ama, hayaan nyo nga po kaming maipanganak sa iyong kaharian, upang kami makapamuhay sa iyong kingdom lifestyle, sa kingdom culture and kingdom values. Sa magitan po ng iyong Holy Spirit, we ask that you fill us, you give us your Spirit today. Help us to receive your Holy Spirit, na siyang mamumunga sa aming mga puso at sa aming mga buhay, upang makita ang bagong buhay na nasa iyo, the best experience of our lives, o aming Ama. Kaya i-bless niyo po kami ng iyong Holy Spirit sa araw at huwag niyo pong hayaang makalagpas ito. Kami po ay parang si Nicodemus na hindi po namin palalagpasin ang araw na ito, kahit nag-iisa kami, kahit kasama po namin aming pamilya. I-bless niyo nga po kami. Fill us all with your Holy Spirit like the Pentecost, o aming Ama, na strong winds na papasok sa aming mga puso, sa aming mga buhay. We pray, o aming Ama, ng pasasalamat sa selyo, sa seal of the Spirit na aming tinatanggap ngayon. Seal nyo nga po kami ng iyong banal na Espiritu, that we may remain strong sa kabila po ng mga difficulties sa buhay po na ito. Kundi makita po namin ito na parang nag-enjoy kami sa isang roller coaster ride ng buhay, full of adventure, na kung saan kasama po namin kayo at hindi nyo po kami iwan, ipababayaan man. Sa halip, bigyan nyo po kami ng lakas at wisdom upang kami manatiling at tapat sa iyo hanggang sa wakas. At na kami sasambat, maglilingkod sa inyo ng may kagalakan sa aming mga puso, kahit pa may problema, pagsubok, persecution, famine, or anumang pandemic o crisis sa aming buhay. Alam namin ay we are already sealed with your Spirit, therefore we are protected, o aming Ama. Thank you, cover us with your blood. Kaya we pray, o aming Ama, bless nyo nga po yung mga anak na ito, who are sealed with your Spirit, sealed by your Spirit, o aming Ama. Bless us with all your promises. Buuin niyo po kami, kompletuhin niyo po kami, linisin niyo po kami, at higit sa lahat, punuin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, ng inyong presensya sa aming po mga buhay, at kayo po ang makita sa aming mga buhay. Bless niyo po ang aming family, ang aming bansa, and continue to flatten the curve mula po sa pandemic crisis na ito. Salamat po aming Ama. We claim na dininig niyo po ang aming mga dalangin. To you all the glory and the praise. In Yahushua and Yeshua Jesus' name.
Hallelujah. So muli po, salamat po sa inyo pong precious time na nakasama po namin kayo. And congratulations po sa inyong pagpasok sa kanyang kaharian for the best experience of your life. So kung meron po kayong mga prayer requests, o meron po kayong katanungan, or you want to grow with us spiritually, or kung meron po kayong mga nice na ma-meet, na mga bagong kaibigan, or your spiritual family, dito po sa kanyang kingdom, just comment below or chat us, and we are very much willing to reply po sa inyo. So muli po, maraming salamat po, at nawa pagpalain pa po tayong lahat ng ating iisang Ama sa langit. For us to experience the best experience of our lives. Thank you, keep safe, and shalom.